So, good afternoon. So, ako po pala si Eliza Yamat and kasama ko po ngayon ang aking mommy or ang aking lola. So, ngayon ay pag-uusapan namin yung mga experiences na napagdaanan niya nung nagbubuntis pa siya. So, in context, yung lola ko po, siya yung mother ng mama ko and sila po ay 5. So, meron lang po ako, mami, na 4 questions. So, kailangan nyo lang po siya sagutin based on your experience. Ganun. So, okay po ba sa inyo yon? Yes. Okay. So, first tanong ko, mami, is, paano nyo inalagaan ang sarili nyo habang nagbubuntis pa? Nung time na yon, kailan ba kayo unang nagbuntis mo? 1983. 1983. Kay Tita Lynette. So, ano po, paano nyo po inalagaan yung sarili nyo nung time na yon? Ang ginawa ko, hindi ako, sabi na kasi ng mama ko, hindi magbubuhat ng mabigat, yung kaya lang. Kasi malalaglag ang bata. Tapos, yun, kumain ako sa gusto kong kainin. Yun. Parang cravings. Nagpahinga ako, yun. Pahinga. So, Pahinga. nung sumunod na, kaila Tita Milen hanggang kay Tita Faith, paano nyo rin inalagaan yung sarili nyo dun, Mi? Ganun din. Papahinga lang lang. Oo. Yung sabi ng lula ko, kung anong gustong kainin. Kung ayaw-ayaw. Kasi yung kapag ay magbubuntis, ang daming pumasok sa isip ng gustong kainin. Oh, minsan yung kinakain mo, iduduwal mo. Yung ganun. So, mapili, masilan sa pagkain. Ganun. So, nagpapa-check up ba kayo, Mi, nung time na yon? Oo, nagpa-check up. 4 months. Ganun. Saka nagpa-check up. Sa lahat kila Tita? Tapos, saan ba kayo dun, Mi, nabuntis? Ay, minsan kayo nagpapa-check up dati? Doon sa sa baryo lang na may yung clinic. Sa Sa Negros? Negros, Oriental. Negros. So, may iniinom kayo na gamot nung time na yun? Kung anong sinabi ng doktor, yun, binibili ko at yun ang ini-intake. So, next question po is, ano yung mga pagsubok na pinagdaanan nyo habang nagbubuntis pa? Siyempre, iba na ang pakiramdam, mabigat. Hindi na tulad ng wala kang dinadala. Mahirap Mahirap kapag magbubuntis kasi maya-maya, ang daming, di mo maintindihan sa katawan. Siyempre, may baby na sa loob ng tiyan. Ganun. Tapos, meron po bang kakulangan sa suporta, sa financial, o may mga sakit kayo na naramdaman nung time na yun? Sa awa ng Lord, wala naman. Wala naman. Siyempre, bata pa ako. Wala mang sakit. Okay naman. Ilang taon ba kayo may first time na nagbuntis? Mga mga 23. So, yan. So, next po is, ano yung mga pinakamahalagang memories sa'yo habang nagbubuntis ka pa po? Ang memories ko habang nagbubuntis, yun. Maiba ng forma mo. Hindi na tulad ng hindi ka nagbubuntis, nag-iiba na. Ayun. Parang mawala na yung hugis ng katawan. Goodbye na. Kapag nagbubuntis na, tapos nanganganak, yun ang nasa isip ko, nawala na yung hugis pagkadalaga, pagka yung walang anak. Yun. Pero hindi naman siya yung parang nakakalungkot po na iisipin. Ay, hindi naman nakakalungkot. Siyempre, may mga anak ka na. Nagmumula sa katawan mo. Ay, So, masaya naman po. Masaya. Okay. Kung meron pa bang ibang mga memories kayo na naaalala mo nung time na yon? Ang memory, siyempre, kapag mag-labor ka, kapag nagbubuntis ka within 9 months, kapag nag-labor ka, napakahirap. Napakahirap maglabas ng baby. Yun ang ko sa isip ko. Mabuti na lang na ilabas ko sila lahat, 5 sila. Sabi ko, salamat Lord. Pero sa isip ko, hindi ko kaya, pero salamat sa Panginoon na kaya ko pala na ilabas 5 sila.
Ayun. So, last question. Ano yung nararamdaman mo habang nagbubuntis? Physical, emotional, mental, tapos spiritual po. Yun, para kang nangangamba kasi iniisip mo baka makunan ka o ano mangyari habang nagbubuntis. Nandoon yung takot, iba-iba, halo-halo. Ayun, yun ang ano ko, nararamdaman. So, how about me sa emotional? Medyo, yun nga po, nangangamba kayo. Oo, ganun. Sa spiritual naman po, masaya kayo? Ganun po. Siyempre, blessing ni Lord yun. Yun ang ano ng Lord. Pangako ng Panginoon na dadami. Siyempre, masaya. So, yun lamang po yung mga questions ko sa inyo. So, thank you po, Mami. And muli ako po si Eliza Yamat. Thank you po.